Pagdating sa loob ng silid, nadatnan kong magulo ang loob, para bang dinaanan ng bagyo. Ang mga unan nasa sahig pati mga kumot. Tumingin ako sa kama at nakita kong nakaupo ang kaibigan ko habang hawak nito ang kanyang noo dahil sa pag-aalala. Kahit masakit, ang gitna ng hita ko at nahihirapan ako maglakad ng maayos. Mabilis kong nilapitan ang kaibigan ko para tanungin siya. Bakit? Anong nangyari sa'yo? Tanong ko agad sa kanya nang makalapit ako. Nagtaas siya ng muka, kaya nagsalubong ang mga mata namin. Dahil sa liwanag ng ilaw, nakita kong mapupula ang mga mata nito at may kasamang pag-aalala. Parang galing ito sa pag-iyak. Pero sino kayang iniyakan nito ng todo? Mira, are you okay? Sinaktan ka ba? Nasaktan ka ba? Tanong nito habang hawak ako sa aking braso. Natigilan ako. Totoo ba itong naririnig ko? Parang naging isang totoong lalaki ang kaibigan ko. Ulitin mo nga mga sinabi mo. Umiwas ito ng tingin sa akin. Magpahinga ka na, bukas uuwi na tayo sa atin. Mahinahon niyang sabi. Inalalayan pa niya akong humiga sa kama. Ito naman naglakad, kaya sinundan ko na lang ng tingin ang likod nito. Nagugulat ako sa mga kinikilos ng kaibigan ko. Hindi naman siya dating ganun, pero bakit may nagbago? Napansin kong palagi itong tahimik, o di kaya nahuhuli ko itong nakatitig sa akin. Hindi ko alam kung nagagandahan ba siya, pero alam ko naman na bakla to. Huminga ako ng malalim. Pagkatapos, pilikit ko ang mga mata ko para matulog na. Parang hapo-hapo ang aking katawan sa nangyari sa amin. Hindi naglaon, nakatulog na ako. Sa side ni Ronnie. Lumabas na ako ng silid na yun upang sumagap ng hangin sa labas para hindi ko makita ang pagod sa kanyang mga mata. Alam ko ang nangyari sa kanya dahil lalaki din ako. Para hindi malaman ang nangyari. Bakit hinayaan ko mangyari sa kanya to? Napakawalang kwenta kong tao. Hindi ko man lang siya natulungan sa kanyang problema. Kung sana tinulungan ko to, baka hindi nangyari ang bagay na yun. Malakas ako napasigaw at basta ko nalang hinagis sa paderang bote ng alak. Kuya, baka gusto mo ikwento sa akin ang problema mo. Matutulungan kita. Narinig kong wika ng isang babae. Lumingon ako sa babaeng pakialamera. Kumunot ang noo ko rito. Nakangiti ito habang nakatingin sa akin. Magandang babae. Balingkinita ng katawan, maputi, at mukhang bata pa, pero kulang nga lang sa height. Do I know you? Para sabihin ko sa iyo ang problema ko. Kunot noo kong tanong. Ay, ang sungit pala. Baka lang naman po kuya, baka kasi may maitutulong ako sa iyo. Wika muli nito. Sinamaan ko to ng tingin at naglakad pabalik sa hotel. Siguro tulog na si Mira. I deep sigh. Pero bago ako tuluyang makapasok ng loob ng hotel, narinig ko pang may sinigaw ang babaeng pakialamera. Pero hindi ko na lang yung pinansin. Nagpatuloy ako sa paglalakad papasok sa hotel. Pagdating sa harap ng silid namin, huminga muna ako ng malalim. Pagkatapos binuksan ko ng pinto, nakita kong mahimbing na siyang natutulog. Dahan-dahan kong sinara ang pinto at nilapitan to. Hinaplos ko ang itim at mahabang niyang buhok at tinitigan ang maganda nitong mukha. Hindi ko alam kung ano itong nararamdaman ko para sa kanya. Kung awa lang ba o may iba pa. Bumuntong hininga ko, napatitig ako sa mapupulan nitong labi. Parang inaakit akong halikan to. Ilang beses akong napalunok sa sarili kong laway nang matitigan ko to. Naramdaman ko na rin ang pag-iinit ng katawan ko. Hindi pwede to. Tumayo ako para sa sofa ako matulog. Baka kapag tumabi ako rito, may iba pa akong magawa. May kung anong nararamdaman ako kapag magkadikit ang mga katawan namin. Sa bagay, lalaki lang naman ako. Lalaki ako, makakaramdam ng ganito. Pero ang alam nito ay isa akong bakla. Pero sa totoo lang, sobra na akong nahihirapan na magpanggap na isang bakla. Minsan ko lang binalak na umamin rito at sabihin ng totoo. Pero naunahan ako ng takot na baka magalit at kamuhian ako. Baka iwasan niya rin ako. Kaya hindi ko masabi-sabi ang totoo kong pagkatao. Pumikit na ako para matulog dahil malalim na ang gabi. Sa side ni Matilda. Pagkalabas ni Damian sa pinto,
Doon ko lang pinakawalan ang masagana kong ngiti. Success! Mahina akong bulong na mas lalong lumapad ang ngiti ko. What's your next plan? My fiancé asked me. I turned around and smiled. The video. They will all be my surprise when they see the surprise waiting for them, lalo na si Tere. Dahil sa aking pag-iisip, hindi ko na malaya na nagsisimula na pala kami sa pagniniig. Hanggang sa matapos, habol-habol namin ang paghinga nang matapos kami. Ramdam na ramdam ko pa ang mabilis na tibok ng puso nito. Hanggang sa pareho kaming lamunin ng karimlan. Sa side ni Damian. Nagising akong nag-iingay ang cellphone ko. Babangon sana ako para kunin at sagutin ang tumatawag. Pero nahawakan ko ang aking ulo dahil sobrang sakit. Naalala kong uminom nga pala ako kagabi. At natatandaan kong hindi ko naubos ang laman ng bote ng alak. Pero bakit ganito na lang ang tama ng alak sa akin? Dahil pinilit ko pa rin bumangon kahit nahihilo ko, napamura ko. Alam kong hindi ako titigilan ng tumatawag. Pero gano'n na lang ang gulat ko nang makita kong wala akong saplot. Wala akong matandaan na pumunta rito. Ang kasintahan ko. May lakad pala kami ngayon. I quickly got up to pack up my clothes that were scattered on the floor. Immediately put them on. Pagkatapos kong maisuot lahat ng mga saplot ko. Sino nga palang tumatawag? It's Tere. Nakailang beses na pala itong tumawag sa akin. Then, I read all her text message. Dinala na pala sa condo nito ang wedding gown nito. Bukas na ang kasal namin, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Tumayo na ako para umalis sa hotel ng fiancé ni Matilda, pero hindi ko sinasadya na nahulog ang kumot sa baba. At nakakita ko ng dugo. But I'm not sure kung blood or what. Lumapit ako at tinitigan ng maigi. Shucks, dugo nga. Pero kaninong dugo na to? Hindi kaya may nakasama ako isang babae kagabi? Kaya pagising ko, wala na akong saplot. Kailangan ko makausap si Matilda dahil tanging siya lang ang makakasagot sa katanungan kong to. Kaya agad ako lumabas sa silid na yon, tinukot ko rin ang aking cellphone at dinayal ang numero nito. Nakailang ring pa lang sumagot na ang nasa kabilang linya. Do you have something to say, Damian? Yeah. Did another girl come into my room last night? Nothing else, Damian. Pero kanino ang dugo na yon? Hindi ako pwedeng magkamali. Damian, are you there? Yeah. Have a nice day and see you tomorrow. Excited, ha? Alam kong may alam si Matilda sa nangyari kagabi. Pero ayaw nitong sabihin sa akin. Pero may isa pang paraan upang malaman ko kung sino yung pumasok sa silid ko. Hindi ako naniniwala na wala akong nakasama na ibang babae. Agad kong pinuntahan ang umahawak ng record ng CCTV para malaman ko. Do you need anything, sir? Yeah. Pwede ko bang makita ang record last night sa room 210? Pero sir, kailangan pa ng... Don't you know me? I'm Damian. At kaibigan ako ng may-ari ng hotel na to. I'm sorry sir, this way po. Pumasok kami sa loob ng silid ng maraming TV screen. Nakita kong may pinindot-pindot ang babaeng staff. Hanggang sa mahagip ng kamera na may lumabas sa isang silid. Then he entered in a room na tinulugan ko kagabi. After that, ako naman ang pumasok sa silid. After 4 hours, muling lumabas ang babae. At iba kong maglakad. Who's that girl? Can you return it? Para matitigan na maigi sana ang mukha nito. I'm sorry sir, pero hindi po masyadong makita ang mukha ng babae. Kahit i-zoom pa natin. Sino kaya ang babaeng yun? Baka ito ang maging problema ko bukas at hindi pa matuloy ang kasal namin ng fiancé ko. Lumabas ako ng silid na yon. Kailangan ko nga palang bumalik sa opisina ko dahil may tatapusin ako. Sa side ni Mira. Ilang beses akong napabuntong hininga habang tinititigan ko ang bagay na ibinigay ni Ma'am Matilda sa akin kagabi. Kailangan ko raw itong gamitin para hindi ako mabuntis. Pero isang beses lang naman yun nangyari. Mabubuntis kaya agad ako? Hindi naman siguro. Kung ilang beses sana na may mangyari sa amin ng lalaking yan, malamang na ganun nga. Huminga ako ng malalim at saka muling binalik ang pills na yun sa bag ko.
Kinuha ko rin ang cheque na bigay ni Mama Matilda. Ang laki ng pera na hawak ko ngayon. Ano ang dapat kong gawin sa pera? Negosyo kaya? Pero paano kung magtanong si Itay kung saan ko kinuha ang pangbukas ko ng negosyo? Siyempre magtataka yun. Kailangan kong makausap rin ang kaibigan ko. Baka siya, may alam ko anong dapat gawin sa perang to. Muli kong binalik ang cheque sa aking bag. Pagkatapos lumabas ako sa aking silid. Medyo nakaramdam pa rin ako ng hapde. Dahil kagabi lang yun nangyari. Agad kong inalis yun sa isipan ko. Masaya na yun ngayon dahil bukas na ang kanilang kasal. Hinanap ko si Itay upang magpaalam rito, pero hindi ko mahanap kung nasan ito. Kaya nag-decide na ako umalis ng bahay namin. Sinara ko muna ang pinto. Nang masiguro ko maayos na ang pagkakasara, saka naman ako naglakad paalis sa bahay namin. Mga ilang milya ang layo ng bahay ng kaibigan ko, hanggang sa makarating na ako sa tapat ng bahay nito. Pero nakakandado. Nagpatuloy pa rin ako lumapit sa pinto. Baka sa harap lang nakalak. Ronnie, nandyan ka ba sa loob? Nakailang beses ko nang tinawag ang pangalan ng kaibigan ko pero hindi ito sumasagot. Si Ronnie ba ang hinahanap mo, Ineng? Opo, sana Ali. Nakita niyo po ba siya? Umalis sila ng nanay niya kaninang tanghali pa. May sumundo sa kanilang isang sasakyan. Oh? Tanging sagot ko. Sino ang sumundo sa kanila rito? Sige na, Ineng. May iwan na kita dyan. May ginagawa pa kasi ako sa loob eh. Lumabas lang ako nang marinig kong tinatawag mo si Ronnie. Maraming salamat po, Ali. Sa side ni Damian. Congrats, bro! Congrats! Congrats, dear friend, sabi ni Matilda sa akin. Pero tiningnan ko siya ng masama. May kasalanan ka sa akin. Congrats for both of you. Mga narinig kong wika ng mga bisita namin. Baka bigla na lang sumulpot ang babaeng nakasama ko kagabi, kaya kinakabahan ako. Baka sirain niya ang masayang araw na to. Sa bagay, nagpalagay na ako ng bantay sa harap kung may magtangkang pumigil sa aming kasal. Hey, son, are you okay? I'm okay, Dad. I'm only excited. That's normal, iho. Ganyan na ganyan din kami ng daddy mo nung ikakasal kami. My mom said, yeah, I'm nervous. Pero hindi gaya ng iniisip nila. Hanggang sa tumunog ng bell. Tanda na papasok na ang aking fiancé. Habang naglalakad to palapit sa kinatatayuan ko, hindi ko maramdaman ang pagkasabik. Kahit tuwa, hindi ko maramdaman. Hanggang sa tumigil to sa harapan ko. Inabot ko ang kamay nito pero wala akong init na maramdaman para rito. Hey sweetheart, hindi ka ba masaya? This is our wedding. Tere told me. Lumingon ako rito. I'm happy. I only said hanggang sa magsimula ng magsalita ang pare. Sa side ni Matilda. Is everything okay? I asked to the cameraman upang makuha ang lahat ng pangyayari sa araw na yon. Yes po, ma'am. Hey, love. Let's go. Baka magsimula na ang kasal. Cleven said. Lumabas na kami sa silid habang nakaalali sa akin to. Kung saan nandun ang taong binayaran ko upang ikalat sa social media ang video na yon. Lahat ng mga imbitado makikita ang mga ginagawa dito. Pagdating sa simbahan, binati namin ang kaibigan ko. Pero masama ang tingin niya sa akin. Alam ko na kung bakit. Ginawa ko lang naman ito para sa kanya. Nagsimula na ang kasal. I send a message sa taong magkakalat ng video. Naihanda nang ikalat ang video. I count in my mind in 3 minutes. Hanggang sa may tumunog na notification sa aming cellphone. Sa bawat isa sa amin. I heard the bad words to all who can watch the video. Marami akong narinig na masama. Nakita kong tumayo ang mommy ni Damian at nilapitan nito habang hawak ang cellphone. Nakita ko ang pagkagulat na nakita sa cellphone ng kanyang ina at tumingin ng diretsyo kay Tere. Nakita kong umiling-iling ang pinsan ko. How dare you do this to me? Galit na sabi ni Damian sa kanya. Kulang na lang isampal sa mukha ni Tere ang cellphone na kanyang hawak. No! Peke yan! Baka gawa lang to ng mainggit sa akin. Tere said. Ako inggit? Walang kainggit-inggit sa'yo, girl. I said in my mind. The wedding is over. All over!
Sabi ni Damian. Please, Damian. Hindi yan totoo. Hindi ko magagawa sa yung bagay na to. Therese said. But Damian shook his head. Huwag ka na magsinungaling. Kitang-kita sa video. Don't deny it. Don't show your face on me. Ever again. At nagsimula nang umiyak si Tere. Pero hindi ito nilingon ni Damian. Sumunod naman na lumabas ang magulang nito. Siya ba talaga to? This is disgusting. Kung paano niya ginawa to, Damian? Tumahimik kayong lahat! Tere shout. Pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo. Pagbabayaran mo na sinira mo to. Sinira mo ang mga pangarap ko. Tere shout again. Ngumisi lang ako. Hey Kasin, stop shouting. Marami nakakarinig. I said to her at lumapit rito upang kunwari pakalmahin ko to. Dahil marami pa ang naiwan ng mga bisita, she looked at me. Isa ka pa. Hindi mo man lang ako tinulungan kay Damian. Don't take your anger out of me, Tere. Kasalanan mo rin naman dahil hindi ka makontenta sa kaibigan ko. Huwag mong sigawan ng anak ko, her mother said. You know what, tita? Nakita niyo naman siguro ang video na yon. Sino ba naman ang gustong makasalan ng isang tulad ng ganung babae? Hindi makontento. Ngunit napabaling sa aking muka at naramdaman ng hapdi sa aking pisngi. Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ang pinsan mo. Imbis na tulungan siya, ikaw pang nagdadown sa kanya. Anong klase kang pinsan sa kanya? Galit na wika sa akin ng ina ni Tere. Akala mo naman hindi ko alam ang totoo, na hindi naman talaga anak siya ni Lola, dahil ampun lang ito. Wala akong oras para makipag-away sa inyo. After that, lumabas na kami ng simbahan. Love, are you okay? My fiancé asked me. I nodded. I deep breath. The plan? Accomplish. Sa side ni Tere. Malakas kong sigaw. Pinagbabato ko rin ang mga bagay na aking nahahawakan. Habang pinapatay ko sa aking isipan ng taong sumira sa lahat ng plano ko. Lalong-lalo na sa pangarap ko. Inabot ko ang baso na may lamang alak sa tinong gato. Kung sino ka man, magbabayad ka sa ginawa mo. Gagantihan kita! Tere, enough! Walang magagawa ang pagwawala mo. Mas magandang ayusin mong sarili mo at puntahan si Damian. Baka sakaling magbagong isip niya. Baka ikaw paniwalaan niya at hindi ang video na to. Saad ni Mami na may kasamang pagtitimpi. Ma'am, naririnig niyo bang sinasabi niyo? Hindi niyo kilala si Damian. Hindi ako basta-basta ang paniniwalaan niya. Sagot kong sigaw kay Ma'am. Kasalanan niyo rin naman. Kung sana pinigilan niyo ang kapusukan niyong dalawa, edi sana walang video na lumabas. Wala na. Pera na naging bato pa. Galit na wika nito. Ayusin mo yan, Tere. Sobrang mo kaming pinahiya sa mga tao. Lalo na sa mga kamag-anak namin ng asawa ko. Dugtong pa nito. Tumingin ako kay Mami na nakaupo sa sofa. Parang hindi ako pamilya sa pagbanggit nitong pamilya lang nila. Eh ako? Ano sa akala niyo sa akin? Hindi niyo ako pamilya? Tauhan niyo lang ba ako? Ako, hindi rin ba ako napahiya sa mga tao? Turo ko sa aking sarili. Napaluhan ako sa sobrang galit sa aking dibdib. Hindi naman sa ganun, Tere. Ibang pagkakaintindi mo. Bumaling ang tingin ko sa pinto nang bumukas yun at pumasok ang inutusan ko para hanapin ang taong nagpakalat ng video. Ano? Nahanap niyo na ba yung taong nagpakalat ng video? Pasensya na po, Ma'am Tere, dahil wala kaming nakitang kahinahinala sa lahat ng pumunta ng kasal. Maliban sa 2 photographer na nakitaan namin ng mga pictures mo, ma'am. Pero hanggang ngayon ayaw pa rin nilang umamin. Alam niyo na ang gagawin sa mga taong ayaw umamin. Susunod na lang ako doon. Utos ko rito. Huyom ang kamao ko. You need to rest, Tere. Bukas mo na puntahan si Damian para kausapin siya. Sabi sa akin ni Ma'am. Pero hindi ko pakikinggan ang utos sa akin ni Ma'am. Pumasok na ako sa silid ko upang magpalit ng damit. Hindi pwedeng hindi ko magawa ang plano ko. Kailangan ko nang puntahan si Damian para kausapin to. Alam kong mahal na mahal niya ako at alam kong hindi niya ako matitiis. Inayos ko na rin ang nagulo kong make-up. After that, dinampot ko na ang susi ng aking sasakyan.
Nadatnan ko pa si Ma'am habang may kausap ito sa kanyang phone. Pero dumaan lang ako sa tabi niya. "Hey, Tere! Where are you going?" My mom asked me. Pero dire-diretso akong lumabas. Susubukan ko ang second option ko. If hindi matuloy ang kasal namin, napangisi ako sa isipan kong yan. Hindi nagtagal, nakarating na rin ako sa bahay ng mga Vernon. Agad akong pinagbuksan ng gate ng guard nang makilala ko. "Why are you here, Tere?" Damian's mom, when she saw me. "Tita, I'm sorry. Where's Damian? I want to talk to him." I said, I'm also crying para makita ng ina ni Damian na sincere ako. "Ang kapal naman ng mukha mong magpakita rito. Pagkatapos ng ginawa mo. How could you do that to my son?" "I'm sorry, tita. I'm drunk that time. I don't know what happened to me next." "Ay, tita. Tell me, if where's Damian? I want to explain my side to him. I love your son very much." Natigilan to sa aking sinabi. Napangiti ang kalooban ko sa nakikita ko sa mukha ng ginang. "Pumasok ka sa loob. Nasa minibar niya ngayon si Damian. Papapasukin kita sa loob ng bahay namin, pero hindi ibig sabihin nun, pinatawad na kita." "I know, tita. I'm sorry again. Sa nagawa ko." Alam ko na kung nasa ng minibar ni Damian, kaya hindi ko na kailangan ang magpasama sa ina nito. I saw him while drinking wine. "Damian, can we talk? I want to explain my side." "Anong klaseng explanation, Tere? I don't need your explanation. Na puro kasinungalingan lang ang lumalabas dyan sa bibig mo." "Lasing ako ng gabing yun. Hindi ko alam ang ginawa ko. I know, I'm very wrong. Maniwala ka naman sa akin, no?" Umiiyak kong pakiusap rito. "Nag-enjoy ka naman, diba? Sarap na sarap ka pa nga sa ginawa niyo ng lalaki mo, right? At pwede ba umalis ka na? O baka gusto mo, ipakaladkad kita sa mga guard?" "Please, give me another chance. A second chance. Para na lang sa dinadala kong anak mo," I said. "Oh, really? That's mine? Baka naman sa lalaki mo. Huwag mong ipaako sa akin ang responsibility ng lalaki na kabuntis sa'yo. Gumagamit ako ng proteksyon kapag may ginagawa tayo. You know that. Now, leave this room." Habang may natitira pa akong pagtitimpi sa katawan ko. At baka makalimutan kong babae ka. Nagulat ako sa narinig ko. No choice ako kung hindi lumabas ang minibar ng lalaki. Baka totohanin ang banta nito eh. Kailangan kong mag-isip kung ano ang dapat kong gawin, pero sa ngayon, kailangan ko munang mag-relax habang hindi pa ako nakakaisip ng plano kung paano ko mapapasunod si Damian. Ano nga kaya ang susunod na plano ni Tere?